Another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Enrile po na ngayon po ay 101st year birthday. Grabe. Grabe naman na Manong Johnny, umabot sa 101 years old. Malamang saluyot po, no, sa mga nagtatanong. Saluyot po 'yan. Yan po yung maganda yung mga ang sama namang balita nito. Napakarami pong mas bata pa kaya Manong Johnny. Sana makita ko uli yun. Okay, pag-usapan din po natin ngayon. Si Manong Johnny po nagsabi na hindi raw po kinontra niya yung NBI. Sabi po ni Manong Johnny ay hindi pwedeng kasuhan si BP Sara dahil ang kanyang sinabi ay conditional. Di ba? Ito naman po si Erwin Tulfo at si Tito Soto ay hindi po naniniwala sa negative campaign. Ang tanong, ano reaction nila? Kayo nagpasimuno, di ba? Yan yung problema no? At saka yan daw po yung kanilang ipapatupad. No to negative campaign. Yan. Yun, nakita ko rin. Pero bago po yan, kung mapagbago-usap ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Pero special kasi ito. 101st anniversary o 101st birthday ni Manong Johnny. May special po rito. Ni-research po ng ABS-CBN. Ito po yung 10 bagay na mas bata pa kay Manong Johnny Enrile. Ganda, no? Nakakatuwa itong mga ganito Okay. Mas bata, ibig sabihin, mas naunang pinanganak si Enrile kaysa dumating sa mundo tong mga bagay na to. Unang-una po, yun pong dito muna sa mga pinaka bata. Nauna pa po si Enrile bago maimbento ang air conditioner. Antindi. Dahil ang air conditioner po ay naimbento o lumabas noong 1939. Antindi. Ito pa po ang hindi nyo mapapaniwalaan. Nauna po si Enrile kaysa sa ballpoint pen. Yung ballpen na kilala natin ngayon. Yung merong bilog. Nauna pa po si Enrile dyan dahil yan po ay naimbento lang noong 1938. Alam nyo po ba na nauna pa rin si Enrile sa Armed Forces of the Philippines? Tao na po. Tao na po si Enrile bago pa magkaroon ng Armed Forces of the Philippines. Grabe talaga Manong Johnny. Ito pa isa. Nauna pa po si Enrile sa FM radio. Wala pa pong FM. Meron na pong Enrile. Tindi. Communist Party noong 1930. Hindi po yung kay Joma. Kasi yung kay Joma, 50 ano lang ito po yung Partido Komunista ng Pilipinas noong 1930. Ito, hindi nyo po hindi nyo po aakalain, no? Nauna pa po si Manong Johnny kaysa sa pagiging estado ng Vatican City.
Yung konting kwento po diyan, 1929 lamang po nagkaroon ng kasarinlan yung Vatican. Ang Vatican City po ang pinakamaliit na estado. Yan pong kwento na yan kasi nung inanex po ng Italy yung Rome na pinaglalagyan ng Vatican, ungot ng ungot tong Papa sa Roma na minamayat-maya sila. Kaya si Mussolini po, nung kapanahunan niya, si Mussolini po, yan po yung tropa ni Hitler. No, yan yung kakampi ni Hitler nung World War II. Yung leader po ng Italy, naburyong na sa mga papa sa Roma, binigyan na sila ng sarili nila, yung Vatican City. Yan, konting kaalaman lang po, 1929 yan. At nauna pa po si Enrile sa sliced bread. Siguro ito yung tasty, no? Yung mga gardenia, yung mga tinapay pa no. Nakinikinita ko. Yung tinapay po, bago po pinanganak si Enrile. Kaya yung mga bilog-bilog pa yan, di ba? Yung panahon nila Hesukristo. Wala pa slice. Nakakatawa talaga. At nauna pa po si Enriling pinanganak bago yung bubble gum. Antindi, no? Tanda na talaga ni Enrile. Hindi pa uso yung bubble gum. Buhay na si Enrile. Siguro, ang inunguya lang po ni Enrile nun, bayabas. Pati po yung wonder drugs na penicillin, nauna pa po si Enrile. At eto po, maaring magtaka kayo, nauna pa po si Enrile bago maimbento ang telebisyon. Yan po ang 10 bagay na hindi natin akalain na mas bata kaysa kay Enrile. Antindi, telebisyon. Wala pang telebisyon po. Hindi ko po ma-imagine, no? Wala pang telebisyon nung panahon ni Enrile. Pinanganak na si Enrile. Ganyan po. Ganyan po ang kanyang buhay. Hindi, 1 taon lang naman. 1 taon lang nauna si Enrile. Kasi 1925 yung television. Yan po, happy birthday Manong Johnny. At dahil kaya ka namin binabati, ay maganda po ang sinabi ninyo. Natawa ako sa slice bread. Para ko na na-imagine, di ba? Di ba sila Hesukristo nung yung tinapay, 1 buo lang, tas ikaw na magpipira-piraso. Inabot pala ni Enrile yun, wala pang slice. Mapapawaw ka na lang. Okay. Dito po muna tayo sa mga balikan lang po natin, no. May maganda pong Ito po yung banat ni Pangulong Marcos na pinabayaan ang ating kababayan na magkasakit at mamatay sa nung panahon ng pandemya. Balikan lang uli natin, no. Wala po kayong karapatan kasi pandemya po yun. Buong mundo yun eh. First time po natin nakaranas ng COVID, no? Tapos, ang tingin ako personally, ang tingin ko, maganda yung ginawa ni Tatay Digong. Pati po yung mga doktor, kung tatanungin niyo po yung mga doktor, naniniwala po sila na maganda yung ginawa ni Tatay Digong na hinigpitan niya di ba? Kaya hindi tayo dahil doon sa lockdown, hinigpitan niya. Tapos hindi rin ganong pumalag yung mga na-lockdown dahil may ayuda. Ayan yung nangyari kay Tatay Digong nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, gumagawa ng kwento to si BBM na nagkandamatay daw yung mga Pilipino. Naiisip ko lang, no? Ano kaya kung ikaw yung pinuno nun? wag naman po sana magkaroon ng pandemya ngayon, no? Pero naiisip ko lang,
Hindi nga po pandemya yung ano, pangkaraniwan lang nga pong bagyo eh. No? Yung mga dumating sa ating binabaha tayo, wala pa po yan sa mga super typhoon na dinanas ni Tatay Digong. Paalala lang natin kay BBM, kamakailan lang no, yung mga katwiran nyo kung bakit tayo binabaha. Yung simpleng pagtugon lang sa pangkaraniwang bagyo. Pangkaraniwang bagyo po, hindi po super typhoon ha. Hindi nyo na matugunan. Medgana ka pang mangantyaw sa pagtugon ni Tatay Digong sa pandemya. Yan yung sinasabi natin na napaka-negative na uri ng kampanya, no? Pinaliwanag natin kanina yan. Kaya naman negative ang campaigning ng mga to kasi wala namang maipagmalaki talaga na proyekto. Yun talaga kapit, wala. Ano sasabihin niya kung hindi siya magne-negative campaign? Okay. Ang sama po ng dating. Pero mas maganda po yung kay Tatay Digong, very positive. Baliktad di ba? Si Tatay Digong ang alam natin na negative campaigner. Pero maganda po sinabi ni Tatay Digong at ito po ang isa sa gusto kong pag nagkampanya kayo, no? Ito po, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung kandidato niya. Si Tatay Digong po to ha. Kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then dun ka sa kanya. Kung sa panahon na to, kampante ka. Ito pinakamaganda sa lahat na sinabi ni Tatay Digong. Kung sa panahon na to, kampante ka, maglakad ng walang takot, nakakapasyal ka maski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. O, di ba? Yun yung pamantayan niya. Mabababa presyo ngayon, iboto niyo yung kandidato ni Marcos. Madali ba maghanap ng trabaho ngayon? Kampante ba tayo ngayon? Pag ang sagot po ninyo ay hindi, iboto niyo pong straight team suka tayo. Kung kabaliktaran po niyan, sinasabi ni Tatay Digong, yan po ang halimbawa ng positive campaigning. Pero actually, okay. Dahil sinimulan po, eto po, pakinggan po natin yung dalawa sa nangunguna lagi. No? Kung karapat-dapat ba silang manguna. Ito po si Tito Soto. Hinggil po sa pagtawag ni BBM na suka o team suka o pinabili lang na suka. Ano reaction nila sa negative campaigning na ginagawa ni BBM? Ito ang sagot ni Tito Soto. Hindi naman kandidato si presidente. He was merely stating facts and that is as far as his perspective is concerned. Tignan niyo po ha. Ang sinasabi ni Tito Soto, facts lang daw yung hindi po opinion ha. Okay lang kung sabihin niya na opinion niya ng presidente. Hindi po, facts. Ha? Facts daw yan. Kaya naniniwala si Tito Soto na yung mga kalaban nila, pinabili lang na suka. Binigyan na. Facts eh. Oh. He was merely stating facts. Naniniwala si Tito Soto na nagkandamata yung ating mamamayan. Naniniwala si Tito Soto na sako-sako yung binulsa, sako-sako yung ninakaw ni Duterte. Hindi po opinion yung sinabi niya. He was merely stating facts. Sana patunayan mo yan, Tito Soto, kasi facts yung sinasabi mo. Ang lahat ng tao sinasabi, exaggerated masyado si BBM.
in-exaggerate niya yung pagiging pro-China, yung pagsasako-sako ng pera. Sa'yo, facts yun. Ibang klase talaga, hindi. Ibang klase talaga to. Hindi ko alam kung naging Senate President yan. Ha? Tuloy natin. He was merely stating facts and that is as far as his perspective is concerned. So it does not have anything to do doon sa sinasabi sa amin ng aming campaign manager na walang siraan. Ba, briefing pala sila ng kanilang campaign manager na walang siraan. O ngayon, nung nakita niyang, so binibriefing sila, huwag kayong maninira sa mga kalaban nyo, tapos yung kanilang nag-endorse sa kanila na presidente ng Pilipinas, siya naman yung naninira. Pero hindi po nila kina-question yun. Sa tingin ni Tito Soto, nag-i-state lang ng facts ang presidente. So pag sinabi ng presidente na pinabili lang na suka, binigyan na ng certificate of candidacy, facts yun ayon kay Tito Soto. Tignan nyo po. Ganyan po ang mga senador nila. Atakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Hindi po natin. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan yun. Kanyang opinion po yun. At least si Erwin Tulfo, opinion. Si Tito Soto, facts eh. Okay. Alam nyo, napaka-dangerous po nito, no? Kasi nakikita na natin, mali na yung mga sinabi ni Pangulong Marcos na nagkandamatay at saka sako-sako yung ninakaw na pera dyan sa pandemic. Mali na yan, pero wala silang magagawa. Aayon pa rin sila. Kaya nakakatakot po to. Ito po ang dalawa sa nangunguna ng mga senador. Bakit po nakakatakot? Kasi sunod-sunuran lang sila eh. Wala silang nakikitang mali. Hindi nila kukontrahin. So pag nanalo tong mga to, tsak na kung ano ang boto nila kay Sara Duterte. Nangangamuhan eh. Kung ano ang gusto ng amo nila. Disappointed ako kay Tito Soto. No? Kasi si Erwin, alam na natin yan eh. Amo niya si Martin Romualdez. Pero si Tito Soto, nangangamuhan ka. Pahinga ka na. Ipahinga mo na yan. Di ba? Balikan lang natin. Tama yun eh. Bagyo nga, wala kang magawa eh. Ang lakas mo pa mangantyaw. Nangangantyaw ka pa sa pandemic response natin. Tatlo po sa mahalagang papel sa pandemic, in-appoint mo pa sa'yo. Yung DOH Secretary. Ano po yan? Kung hindi ako nagkakamali, parang isa po yan sa mga sa mga advisor sa pandemic response natin, si Herbosa. Tapos si Vince Sison na testing SAR. Tapos si Galvez na siya mismo ang tagabili. In-appoint mo sa'yo, tapos sa pagbibintangan mo na magnanakaw. Okay. Punta po tayo rito kay Enrile sa sinasabi niya po na no charge may be filed versus Sara at this time for conditional threat. So ang tawag po ni Enrile diyan ay conditional, no? Conditional threat. So hindi mo po pwedeng kasuhan ayon kay Enrile yung threat na conditional. Kasi magaganap lang po to, yung sinasabi nyong death threat, magaganap lang yan kung may mangyayari kay BP Sara. Okay.
ayon po kay Enrile, no President Sara Duterte over Ferdinand Marcos Jr. someone to kill President, First Lady Lisa Marcos and Speaker Martin Romualdez if anything happened to her. Ayan. O, may say po ba si Enrile dyan? Meron kasi siya yung Chief Presidential Legal Counsel. Siya po yung personal na abogado ng Presidente ng Pilipinas. Although no criminal charge should be made at this time against Sara for her aforesaid statement because it is conditional. Conditional po. Hindi po yan threat na binigay niya na gusto niyang ipapatay. Actually, sagot niya ni BP Sara sa nag-aalala sa kanya. May nag-aalala po eh. Sana karmahin ka at buong grabe. Pagkakarmahin po ang buong pamilya ko, positive karma po yan. Kasi positive po yung pananaw namin. Eh. No? Isinusumpa na ako. Alam nyo, pagpahingahin nyo yung mga sarili nyo. Valentine's na Valentine's. Oh. Papasok ka sa isang vlog na ayaw mo. Sa isang vlogger, makikinig ka sa isang vlogger na alam mong maka-Duterte. Tapos magagalit ka. Pagpahingahin nyo po yung sarili nyo. Maging practical po kayo. Ngayon po ay araw ng mga puso. Sipsipan ng mga nguso. No? Alagaan niyo yung puso niyo. Huwag po kayong sumpa ng sumpa. Kung may karma po yan, positive karma yan. Dahil very positive po yung ano namin. Okay. Pero sinabi rin po ni Enrile na dapat mag-ingat yung dalawang kampo. Ibig sabihin ng dalawang kampo, ito pong mga Duterte at itong mga Marcoses. Dahil pinapag-ingat niya po dahil pwedeng samantalahin to, no? Kasi halimbawa may mangyari po kay BP Sara. Yung kumbaga alam na natin eh, di ba? Nagpasabi na si BP Sara na kung may mangyayari sa akin, alam mo na kung sino may kagagawan. Eh kung may third party, ayon kay Enrile to, kung may third party raw nasasamantalahin yung sitwasyon, putya, mahihirapan talaga. Yung gusto lang maging magulo, gusto lang manggulo. Eh, pag may mga third party na gusto manggulo, alam natin kung sino yung third party na yan. Yung pong nabubuhay sa kaguluhan. Meron pong mga grupo na mentras na yung Pilipinas ay nagkakagulo, mentras yung Pilipinas ay naghihirap, doon po lumalawak yung grupo na to eh. 'Di ba? Alam na natin yan. Yan po yung mga insurgent. Kasi doon sila nagpipid. Mas maraming mahirap, mas marami silang nare-recruit. Comment ko sa iyo yan. Oo nga, naunawaan ko, comment mo sa akin yun. Isinusumpa mo nga yung pamilya ko. Pero dahil very positive yung topic ko ngayon para sa mga Duterte, no? Positive karma po yan. Hindi po laging masama ang karma. Meron pong positive karma.
Tuwan-tuwa po ako kay Enrile dahil magandang sinasabi niya kay BP Sara eh. So, sa sinabi na to ni Enrile, mas lalo nang napasama. Okay. Ayon pa kay Enrile, in the aforesaid statement of Sara, the guilty act is the command. Patayin mo si yung tatlo. And the guilty mind is to avenge Sarah's killing should it happen. Kaya wala pong krimen eh. Di ba? Okay. Winarningan pa ni Enrile na kung may mangyari po kay BP Sara, yun po ang pagbibintangan na kagad, yung first couple tsaka si Martin. Pero, kung makaligtas naman si BP Sara, mas lalo nga pong magkakagulo. Alam nyo, kaya naman po yan naging dahil kinakasuhan nyo pa eh. Kung hinayaan nyo lang, parang kinasuhan nyo ba yung yung sinabi ni BP Sara na gusto niyang gilitan habang pinanonood niya si BBM na ayaw ibigay yung relo? Wala kayong kaso doon, di ba? Oh, bakit ito gustong-gusto niyong kasuhan? Minsan yung sa pagpatol yun yung eh. Kasi sa totoo po, wala naman talaga kasi kayong pangkaso sa impeachment. Kaya nga po kayo imbestiga yung HOR eh. Wala talaga silang pangkaso eh. Ngayon, nakakita sila dahil napikon si BP Sara. Yun yung purpose nila, pikunin, no? Hayaan nyo lang si Michael dyan. Hayaan nyo siya manggalaiti para maganda-gandang talakayan natin mamaya. Okay, yun po talaga yung purpose nila, yung saktan ay yung pikunin si BP Sara at pag may nagsalita, pag may nasabi, kasuhan. O yun nga po yung dahilan ng kaso nila. Kaya mahirap din eh dahil una, fianceable. Kung fianceable po yan, sabi nga ni Marcoleta, yung grave threat. Grave threat at saka yung kinaso nila? Inciting to sedition. Hindi naman po siya high crime na sukat na pwede pong ikatanggal ni BP Sara. Kaya nga po eto pa, isa pang binabanatan nila, no? Si Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, willing daw siya na makipag-gera, makipagpatayan. Bakit? Ang tanong ng mga fans club ni BBM, bakit hindi siya lumulusob? Dapat daw ipakita niya, no? Hindi lang siya panay satsat. Dapat daw lumusob siya dun sa West Philippine Sea. Awayin niya, gerahin niya. Yan yung problema ng mga tao na to, no? Ang ibig sabihin ni Bato, hindi niya aatrasan yung China, no? Kung sakali pong dumating yung digmaan, pero hindi po siya pwedeng, senador lang po siya. Ang pwede lang pong magdeklara ng digmaan sa China, presidente ng Pilipinas. No? At saka aprobahan pa yan ng Kongreso. Hindi po basta-basta magdeklara ng gera. Ang matagal na naming sinasabi ng mga pro-Pilipino, pro-Pilipinas, ito kasi yung problema no?
Sabi na kami naninindigan laban sa China samantalang kayo nung panahon nyo nakipagkaibigan lang kayo sa China. Hindi po eh. Hindi po masama makipagkaibigan lalo na kung officially kaibigan mo yung China. Officially po ang China hindi natin kaaway, kaibigan natin siya. Kayo lang naman yung mga pro-BBM forces ang nagsasabi na kaaway natin yung China. Officially, wala pong kaaway ang Pilipinas. So kung walang kaaway ang Pilipinas, lahat po yan kaibigan natin. So paano ba dapat tinitreat yung kaibigan? Makipagkaibigan ka. Diplomatiko, di ba? Lagi nilang pinagmamalaki yan eh. Lagi nilang pinagmamalaki. Hindi po yung mga gamit eh. Buong mundo po, gamit niya made in China na. Hindi po yun. Hindi po yun yung inaano ko eh. Masama po bang makipagkaibigan sa kaibigan mo? Kaibigan. Alam niyo po, dito po sa mundo, lalo na po sa usapin po ng pag wala pong deklarasyon ng digmaan sa dalawang bansa, magkaibigan po kayo. Lalo na kung magkapitbahay. Kung hindi mo siya wala kayong declaration of war, magkaibigan po ang tawag doon. At matagal na po tayong panahon pa po ng tatay ni Marcos, may ugnayan na po tayo sa China. Marami po tayong ine-export sa China, di ba? Makikita nyo nga yung mga prutas natin doon sa China. Minamasama lang po nila yung ginawa ng mga Duterte na pakikipagkaibigan kasi maganda po resulta nun eh. O ngayon, masama po yung resulta ng ginagawa nila. Ang sinasabi nila, naninindigan daw sila sa China. Ang tanong lang natin, ilang beses na ba tayong winater cannon? Ano ba ang ganti natin sa China? Wala. Panay lang tayo, naninindigan kami. Ang ginagawa nyo lang naman, nagpapaawa eh. Eh di mas maganda kung hindi rin naman pala natin sila lalabanan ng kanyunan ng tubig. Tubig pa lang po to ha. Kasi yung mga Vietnam, yung iba pang bansa, pag kinanyon sila ng tubig, kinakanyon din nila ng tubig. Kanyunan pala ng tubig, hindi na natin kaya eh. Ano yung sinasabi nyo naninindigan kayo? Tapos bato pa yung sasabihan nyo ng pro-China. Ang dialogue nila ngayon, nag-aano na yung mga pro-China, yung itinatatwanan nila. Natatandaan nyo sila Bato, yung dating Senate President si Subiri, si Joel Villanueva, tsaka si Bongo. Nanonood pa sila. West Philippines si atin to. Nanonood ng basketball. Dati na po silang may deklarasyon na ipinaglalaban nila yung West Philippines Sea. Ano bang pagkakaiba ni BBM at saka sila? Pareho lang. Dakdakan lang din ang pagtatanggol natin. Wala namang bago dun sa ginagawa nila eh. Na-scam na raw ni Duterte. Ngayon, galit na galit sila pag sinabi alam niyo yung pro-China, hindi po magsasabi yan na willing sila makipagdigmaan sa China. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay na reaksyon.